araw po ma'am, sir. Dito tayo sa sa Umingan pa rin. Ito, Barangay Road, rough road siya pero nakakapasok naman yung 4 wheels. Kaya lang may mga part po na basa kasi umulan. Ngayon pero matigas po yung kalsada natin. Tinabunan po ng mga barangay official. Ito po yung papuntang highway. More or less from Cemented Road doon nasa 1 kilometro. Tapos from National Road going to Isabela to Bea to Carmen, nasa 2 kilometro lang mahigit. So malapit din ito mga ma'am sir, kasi dito tanaw natin yung National Road, umikot lang po tayo, pero may daanan mamaya dyan, dadaan ako dyan mamaya. So ito rice land, pwede siyang magpatayo po ng bahay dito, pwede kayo magpatayo ng bahay, pwede din doon kasi malapit po yung kuryente. May kuryente din po dito. Actually may solar na po dyan. Ayan po yung solar natin. May mga nakakabit na po na solar. So ayan. Diretso na rin po yung dyan, yung daanan. Papuntang labasan din po dyan. Papuntang National Road. Ayan. Kaya lang wala yung ating mountain view dito. Natakpan ng clouds kasi medyo masamang panahon ngayon. So ito yung property natin, sa 1.4 hectares to. Ito po yung umpisa hanggang doon po sa ating mga kasama. Umpisa sa National Road. Siguro mas nakalahati po sa sa bayan po ng Balungaw tsaka Umingan, gitna itong property. So pwede kayong mamalingke sa Balungaw, pwede din po sa Umingan. Pero paglabas po ng Teplex Rosales to, siguro nasa nasa 30 minutes po ang drive papunta rito sa property. So parang paikot po to yung natin, yung daan natin. So try nating dumaan dyan mamaya. Tingnan natin yung road sa likod kung mas malapit siya. So ito na po yung end ng property. So parang 20 meters po yung frontage nito. Tapos tingnan natin kung ilang frontage po yun sa dulo. Ayan po yung sinasabi kong mga street light, tutuloy po hanggang dito. Tapos may mga bahayan po dyan. Dyan na rin po pwedeng kumuha ng kuryente, internet. Tapos sa water supply, deep well po muna. Tapos may mga bahay na rin po dyan. So yun po. Punta po tayo doon. Ulitin ko po, 1.4 hectares to, titled property. Seller name, malinis po yung property nito. Tapos walang annotation bro. Papasa na lang po ako ng title mamaya para mabasa ko rin. Tara po sa dulo. Ayun ho, nandito tayo sa likod ng property, ma'am sir. So galing tayo dun sa may Milina na yon. Ayan. So diretso hanggang dito. Sabi ni brother hanggang dito yung property. So hindi pala nakadikit, pero may kalsada po dyan. Dinadaanan po ng mga truck. So ito pwede gamitin fish pan. Tapos dyan naman Calamansi Farm. Sa Bandaron pwedeng gawing residential, pag-alagaan ng mga kambing, ganyan pwede doon. So medyo nasa gitna tayo, pero yan, nakikita na po yung National Road banda dyan, malapit na po dyan. Pero ayun nga, tingnan ko mamaya kung makakadaan kami dyan. So pero ito may dumadaan po na truck dito palabas dyan, malapit po dito ang National Road. Pero nga lang, di tayo nakadikit. So ito, may poultry po dito sa likod niya. Gawin na lang, maganda pong gawing farm din, farm. Calamansi farm, fruit bearing, yan, pwede po dito. Tapos fish pan. Ayan, pag-alagaan ng hito tsaka tilapia. So ayun po, ang sukat nito 1.4 hectares. Ang asking price ni seller dito, 130 lang po, all in na yon, hanggang transfer po. So murang-mura na rin po yung property na to na inaalok po namin sa inyo ma'am sir. So malapit pa tayo sa National Road, kaya nga lang meron tayong dito, poultry nakatabi. So accessible naman yung property, may daanan doon sa likod, may daanan din dito sa may harap. Pwede tayo dito dumaan, pwede din po doon sa likod. So ayun, makapasok naman yung 4 wheels natin, rough road lang siya, mga 1 kilometro. Ayun po, sana magustuhan nyo to. 1.4 hectares titled property, 130 all in hanggang transfer na po to. Ayun po, salamat po. God bless po sa ating lahat.